discussion circle. At ang pangalawa naman ay debate. Pangatlo ay charades. Pang-apat po ang role play. At ang panghuli ay storytelling. Ang unang halimbawang strategiya sa makapagkasanayang pasalita ay ang discussion circle. Ang discussion circle ay isang paraan na pagtatalakay kung saan ang mga kalahok ay gumagawa ng isang bilog at sama-sama silang nagbabahagi ng kanilang opinyon, ideya, karanasan tungkol sa isang paksa. Ang layunin nito ay mapalalim ang pag-uunawa at mapalakas ang respeto at pagkikipagtulungan. Ang halimbawa nito ay magkakaroon ng group discussion tungkol sa mga makrong kasanayan. Guys, ano ko yung mga kasanayan? Merong apat na kasanayan. Una ay pagsasalita, panunood, pagbabasa, at pakikinig. Di ba lima? Sa pagkakalam ko, lima yun. Pwede ko talaga kulang. Ano yung kulang? Hindi yun lang. So meron na tayong pagbabasa. Pagbabasa, panonood, pakikinig, at pagsusulat. Pagsasalita! So, meron limang makrong kasanayan. Pakikinig, panonood, pagbabasa, pagsusulat, at pagsasalita. Isa pa sa halimbawa ng strategiya ng makrong kasanayang pagsasalita ay ang debate. Ang debate ay kung saan mayroong dalawang estudyante na pinapanitigan ang kanilang mga panig, ang panig ng pabor at ang panig ng hindi pabor. Narito po ang halimbawa ng isang debate. Ang paksa po ng kanilang pagdedebatehan ay kung dapat ba magkaroon ng access ang mga kabataan sa social media. Sang-ayon ko kasi sinabi na dapat ang mga kabataan ay mayroong access sa social media. Dahil parang sa akin ay Ito rin ay isa sa mga strategiya sa makapagkasanayan sa pagsasalita ay ang charades. Sa charades ay isa itong laro na kung saan ay gagamit ang isang salita at huhulaan nila kung ano ang uri ng hayop. Halimbawa, sa salitang aso, Pusa lion, tiger, rabbit, Ang susunod, ang halimbawa ng strategiya sa makrong kasanayang pagtuturo ay role-playing. Ito ay isang aktibidad kung saan ang mga tao ay kumakatawan sa karakter o papel na kadalasan sa katang-isip na setting. Halimbawa dito ay ang guro ay magbibigay ng larawan ng mga hayop at tutukuyin o bibigkasin ng mga estudyante kung anong tunog nito. So ngayon, meron akong makikita ng malalaman sa inyo. Bibigkasin ninyo at ilarawan kung ano ito. Unang larawan, John Floyd, ito po ay aso. tama. Ano ang tunog ng aso? Daniel? Tama. Magaling. Pangalawang larawan. Nat? tuko. Tama! Ano ang tunog ng kuko? Ano? Toko. So ngayon, bigyan natin ang mga sarili ng Lulisha Club. Ano yan po ang teacher? Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hooray! Okay. Tumayo kayo. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hooray! Ang storytelling bilang isang estratehiya sa makrong kasanayang pangwika, partikular sa pagsasalita, ay ginagamit ng guro upang malinaw ang kakayahan ng mga mag-aaral na magpahayag ng malinaw, maayos at may tamang damdamin. Hindi lamang ito tungkol sa pagkukwento, kundi isang paraan upang masanay sa pagbigkas, pakikipag-usap at pagbabahagi ng kanilang mga ideya. Paano ba ay sinasagawa ang storytelling bilang estratehiya sa pagsasalita? Una riyan ay ang pumili ng angkop na kwento tulad na lamang ng alamat,
pabula, meto, or maikling kwento. Depende sa edad ng mag-aaral. Halimbawa na lamang nito ang pabulang si Pagong at si Matsing. Dapat may malinaw na aral o tema upang may saysay ang diskusyon. Pangalawang sinasagawa ay ang pagsasanay ng pagbigkas at ekspresyon. Dito ay binibigyan diin sa mga mag-aaral ang tamang paggamit ng tinig or intonation, bilis ng pagsasalita at ekspresyon ng muka at katawan. Nagsisilbing pagsasanay sa pagpapahayag ng damdamin at ideya gamit ang wika. Ang Pagong at ang Matsing. Isang araw, may magkaibigang Matsing at Pagong. Alam ni Pagong na tuso ang kaibigan. Katulad na lamang nung nakakita siya ng isang puno ng saging. Ito'y hitik na hitik sa bunga at masayang masaya si Pagong. Ngunit, namataan din agad ito ni Matsing at agad nitong inunahan si Pagong at inangkin ng puno. Hindi pumayag si Pagong sapagkat siya ang unang nakakita sa puno. Dahil tuso, nakaisip si Matsing ng isang ideya. Hatiin natin ang puno, Pagong. Sa akin ang itaas na bahagi at sa iyo ang ibabang bahagi. Saad ni Matsing. Pumayag naman si Pagong at nakangising umalis si Matsing. Dala-dala ang puno na may bunga. Buong pag-aakala ni Matsing ay maiisahan niya si Pagong. Lumipas ang mga araw ay naubos na ni Matsing ang bunga at namatay ang puno ng saging. Dali-dali siyang naghanap muli ng makakain. Samantala, ang ibabang bahagi ng puno ay itinanim ni Pagong. At lumipas ang mga araw ay agad din itong namunga. Nalaman ito ni Matsing na dismayado at gutom na umalis. Totoo nga ang kasabihan na tuso man ang Matsing na paglalamangan din. Sa pamamagitan ng estratehiyang storytelling, higit na nahuhubog ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsasalita sapagkat natututo silang magsalita ng malinaw, maayos at may kumpiyansa sa harap ng madla. Nagpapayaman nila ang kanilang talasalitaan dahil sa mga bagong salita na nakapaloob sa mga kwento at nagiging malikhain sila sa paggamit ng wika sa pamamagitan ng tinig, galaw at ekspresyon. Bukod dito, nahahasa rin ang kanilang kakayahan sa pagbubuo at pagpapahayag ng mga ideya at damdamin. Gayon din sa pakipag-ugnayan at pakikinig sa kapwa. Higit sa lahat, naipapasa sa kanila ang mga aral, tradisyon at pagpapahalaga na nakapaloob sa mga akdang pampanitikan na nagsisilbing salamin ng ating kultura.